Nalolobat ba ang battery ng inyong motor o di kaya ay humihina na yung busina at saka yung ilaw? So, possible niyan ay hindi na nag-charge ng maayos ang inyong charging system ng inyong motor. Kaya sa episode na ito ay mag-troubleshoot tayo ng charging ng ating motor. So, para ma-troubleshoot natin yan ay kailangan natin gumamit ng multimeter. So, paano ba gumagana ang charging ng ating motor? So, ang electrical system ng ating motor ay gumagana sa pamamagitan ng stator, regulator, rectifier, at saka yung battery. So, paano ba nagcha-charge? So, para po sa mga viewers natin po na baguhan pa lamang po sa pagmumotor, ang charging system po natin ay gumagana sa pamamagitan ng stator coil na siyang main source ng ating kuryente. Ito po ay nagproproduce ng AC o alternating current na pinapasa niya naman ito sa regulator rectifier na siya namang nagko-convert into DC o direct current na ito naman ang kinakailangan ng ating battery para ma-charge ito. Kaya ang regulator rectifier po ang nagcha-charge po ng ating battery. Kaya pag nalobat ng inyong battery ay possible niyan ay nasira na yung regulator rectifier o di kaya yung battery mismo ay nasira na. Kaya para ma-test natin yung charging kung gumagana pa ba o nagcha-charge pa ba ng maayos ay kailangan natin gumamit ng multimeter. So tara at simulan na nating mag-test. So sa paggamit ng multimeter ay i-set muna natin ito sa 20 volts. Yan, saka uunahin natin i-test ang battery para malaman natin kung sakto pa ba ang karga nito o di kaya ay lobat na. Sa pag-test ng battery ay kailangan nyo lang itap itong dalawang dulo ng test probe sa positive at negative. So yung pula ay sa positive at ang itim naman ay sa negative. So ang reading niya ay 12.40. So ibig sabihin niyan ay nasa magandang condition pa ang ating battery. So next naman ay i-test natin yung charging ng ating motor. So para ma-test natin ay kailangan muna nating paandarin ang motor dahil gumagana lamang ang charging kapag umaandar ang motor. So itatry kong i-rev, dapat aakyat ang voltahe ng charging hanggang 13 at hindi lalagpas sa 14. So base sa reading ay hindi na siya umaakyat hanggang sa 14. So ibig sabihin yan ay masira na ang ating regulator. So dapat na yang palitan, although gumagana pa siya, nagcha-charge pa siya, pero mahina na. So yan yung dahilan kaya kapag pinagsabay-sabay na pailawin yung ilaw, headlight, brake light, signal light, ay humihina yung ilaw. So dapat gawin dyan ay palitan na ng bago. So ganun lang mag-test ng charging ng ating motor, kailangan aakyat siya kapag i-rev, tapos dapat hindi lalagpas sa 14. Kasi pag lalagpas yan ay ma-overcharge na yung battery, masisira at lulubo. Sana ay may napulot kayong kaalaman sa episode na ito. Please subscribe, like, and share. And salamat sa panonood and ride safe.